Hi Earth Angels and Divine Beauties! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 and this is your love reading, love message para sa araw na to. Para po ito sa kahit na anong zodiac sign. Okay? So for today, aalamin natin ang energy ng feminine tsaka ng masculine sa connection ninyo. Okay, tingnan natin. So comment present para alam kung nanonood kayo. Okay. Wow! So, yung feminine dito, napaka-serious ng vibe mo. Mukhang busy ka ata sa career, finances, stability. Merong bahay or castle. King of Pentacles yung card mo. So, medyo hindi mo na-enjoy yung life mo ngayon kasi nga nabibisi ka sa priority mo. Marami ka ding inaayos na medyo nasistress ka pero you are working on it. And you attract abundance ngayon sa life mo. Parang go with the flow ka ngayon kung anong kailangan gawin, yun yung ipaprioritize mo. Samantala yung masculine is Knight of Cups naman yung energy niya. This is a romantic energy, romantic person. Gusto ko niyang suyuin at i-pursue. So this is someone na may kailangan, may pangangailangan. You could be dealing with someone na karmic yung connection ninyong dalawa. So, remember na hindi po to mag-resonate sa lahat kasi general reading po ito. Pwedeng mag-resonate, pwede ring hindi. Pwedeng partly lang mag-resonate. Let me know kung alin kayo doon. Pero yung nasagap natin is yung masculine, yung may pangangailangan sa'yo. Samantala, ikaw naman very practical. Pwedeng ikaw yung naging provider dito. Yung iba kasi merong ikinasal na sa person na to. Yung iba naman not necessarily kinasal but ikaw yung gumagawa ng paraan. Lalo na when it comes to stability, money. And then yung masculine dito is very romantic. By the way, roles can be reversed. Pwede din namang baliktad. Okay? Pero for the sake of this reading, itong person na to, gusto kanyang i-pursue at ipaglaban yung connection nyo. Pero may humahad lang na problem. So, yun yung aalamin natin sa reading kung ano nga ba yung humahad lang, kung i-reveal ba to, kung i-reveal ba sa inyo. And, very romantic yung nararamdaman niya. Mukhang in love nga sa'yo itong si person. Wow, si person. Okay. And then, okay, tingnan natin yung next card. Gaano nga ba ka-in love itong si masculine? Oh, wow. Okay, Queen of Wands. So, very charming. This is someone na parang may kailangan siya. Anong kailangan niya? Okay. Queen of Wands is also someone na makukuha niya kung anong gusto niya. For example, kung gusto niyang i-pursue yung relationship niyo, confident siya sa sarili niya na makukumbinsi ka niya na siya yung piliin mo. Ayan, this is for those na may mga iba-ibang options. Kasi si Queen of Wands, like I said, very charming at gusto niya talaga makuha kung ano yung goal niya. Kunyari, goal niya na kayong dalawa magkaroon kayo ng relationship. So, gusto niya talaga na maging successful siya doon. Okay, tingnan natin yung feminine naman. Ano kaya? Knight of Swords. Ang bilis na energy. So, very intense. Okay. Palaban, very competitive when it comes to career. Okay, ano pa? May energy ng Gemini. At nasa Gemini season tayo ngayon. So, kung kayo ay Gemini, ayan, happy birthday sa mga Gemini. Kung meron dyan na nanonood, comment kayo guys. So, Queen of Pentacles. Okay, nakafocus ka lang sa sarili mo at may iba ka rin na pwedeng family mo na sinusuportahan mo. And when it comes sa relationship, parang deadma mo or talagang pinaparamdam mo na hindi ka interesado. Okay, openly, sinasabi mo na hindi ka interested. Okay. What about yung masculine?
King of Wands. Okay, meron siyang iba pang ka-deal na person. Pwedeng yan yung dahilan na hindi pag-workout nitong connection na to. Kung bakit ka naging malamig sa kanya kasi may iba siyang ka-deal na person. Okay. And then, sabi dito, alam mo yung katotohanan. Parang matara yung vibe ng feminine. Samantala yung masculine naman dito. Andun yung in denial siya sa kung ano yung problem sa connection nyo. Okay. May problem itong mga rocks na malalaki yan. Yan yung balakid. Pero nakikita ko din dito sa masculine yung pagiging passionate niya. Kasi wands yung mga cards na lumabas dito. Ibig sabihin kasi nitong wands, this is all about passion, action. So gusto niya talaga mag-reach out at magkaroon ng communication. Gagawa siya ng paraan. Pwede rin to may aalisan siyang sitwasyon para i-pursue yung connection na meron kayo. Okay. So, what else? Knight of Wands. Oh, my. Oh my gosh. Okay, King of Cups. Wow. What else? Alam mo, sobrang mahal ka nitong person na to. Nakikita ka niya as someone na pinapangarap niya na magkaroon kayo ng relationship or ng connection. And gusto ka niya i-pursue pero ikaw tahimik ka lang. Nakikita ko dito yung feminine. Okay, kung ikaw yung feminine ha, mahal na mahal mo itong person na to. Pero siya naman, nagdadalawang isip siya na mag-reach out sa'yo. Kasi gusto niya na pag nag-reach out siya sa'yo, talagang commitment na talaga to. Okay. So, hanggat wala siyang decision, then walang mangyayari. And then, okay, sobra kanyang mahal, pero ikaw kasi mas logical ka nang yung ginagamit mo na ngayon yung utak mo. So, parang pinapakita mo lang sa kanya kung ano yung best side mo. Hindi mo na sasabihin sa kanya kung, kunyari, may problem ka or may pinagdadaanan ka or something, hindi mo na yan sasabihin. Kasi, parang hindi ka na naniniwala dito sa connection na to or sa taong to. Okay? So, I don't know what happened in the past. Mamaya tingnan natin. Pero, yeah, mas logical ka kasi dito Pero sobra kanyang mahal. Okay? Parang naunawaan naman niya kung bakit parang iba yung treatment mo sa kanya. Or siguro nga ramdam niya na nag-iba yung treatment mo sa kanya. Pero sabi dito, mahal ka pa rin itong person na to. Okay. So, malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius sa side ng masculine. At meron ding water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Pero kahit anong sign naman to guys. Sa side ng feminine, malakas yung air sign, Gemini, Libra, Aquarius, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. May konting water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. So, ano bang mga energies connected sa inyo nitong person na to? The Cross. Okay, grabe naman. Parang, ito yung klase ng connection na andun na sana pero hindi nyo na alam ngayon kung may chance pa ba, mag-workout ba to. Pero someone is very loyal. The dog. Tapos kumahal yung aso namin. Okay. So, the locket. Tenderness. Wow. Grabe. The cross is also about burden, problem, or having faith na lang kahit merong problem. Okay. Pero cherishing, romantic pa rin yung nararamdaman nitong person na to. The journal. Merong nagsusulat. Okay, anong sinusulat? The garden. Abundance. The ring. Okay, oh my gosh. Isa pa. The bear. Oh, okay. So, ang dami niyang gustong sabihin and
Pwede tong offer or proposal for commitment. Ayan, with the ring, commitment yan. And then, the bear is a strong person. So, pwede itong strong person na to yung magpropose. Okay. The grave. Oh my gosh. Ending. Okay. Nagkaroon na ng ending dito eh. Or pwedeng hindi natuloy yung proposal. The child and the snake. Oh, okay. Pwedeng humahad lang itong female figure na to. Hinahadlangan yung connection ninyo. The letter. Tsaka yung child. Pwedeng may anak sa iba. The clock tower. The moon. The clover. So, parang ang intense kasi hindi siya makaalis eh. Hindi siya makaalis dun sa connection na yon. And mahalaga din sa kanya yung connection na yon. Pwede kasi may anak na kasi sila nung other person, the stars. Okay. The rider. So, may mga signs or may mga synchronicities na nakikita itong person na to. Pwede siyang nakakita ng mga angel number or kung ano-anong sign. Okay. Merong nagta-travel. Passion. And wish. Keep the flame of passion alive. It's the heartbeat of love. Someone you wish for is coming into your life. Okay, wow. Sobrang romantic. Okay. Ayan guys. So, this is a very passionate situation. Anticipation, embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It's coming. Proposal. An offer or proposal in the near future that comes as a surprise. Sa totoo lang, gusto niya mag-offer sa'yo ng relationship at mag-propose sa'yo. Pero energy kasi yung nakikita ko, kaya sinabing wish, di ba? So, kumbaga yan yung wish niya, gusto niya mangyari. Ina-anticipate niya, pwedeng pinaplano na niya, ini-imagine na niya na ganun yung gagawin at sasabihin niya. Pero, ibang usapan naman kasi kung matutupad ba or kung gagawin ba niya talaga yung pinaplano niya. Okay. Caution, moving. Find out more information. Don't overwork yourself. Change of residence, moving in with your partner. Okay. Merong maglilipat ng bahay. Commitment. Things are getting serious. Challenges, make a decision, work on inner healing. Okay. Mukhang mabibisi kayo kung meron dito na in a relationship, may mga pagsubok na feeling nyo ang hirap ng pagsubok na yan, pero kasi nangingibabaw dito yung commitment. Okay. Ano pa mga energies? Tingnan pa natin. 5th chakra, Archangel Gabriel. Okay, throat chakra. So, kung open kasi yung throat chakra mo, it means na nakakapag-manifest ka din kung ano yung gusto mong mangyari or kung ano yung wish mo. Community. Oh, daming mga tao sa paligid mo. Adjacent possibilities, the magician and the mirror. Okay. So, a magician is manifestor. Pero, parang ang daming options na nakabukas. So, nalilito kung alin ba dito. Maganda yung mga opportunities na meron ngayon. Ikaw na lang talaga yung pipili. Parang sinasabi dito, kailangan mo na lang maging wise kung alin yung pipiliin mong opportunity. And may mga tao din sa paligid na willing tumulong. Okay, nakakatuwa naman. Parang ang good vibes. Okay, ano pa? Man holding a heart. Wow. And rest and rejuvenation. Number 19 and number 45 naman to. Wow naman. So, may person dito na sobra kang mahal. Okay? Parang,
Siguro nakapagpahinga ka ng maayos or siya yun. Tingnan mo, oh, merong long hair na sobrang romantic. Ayan, comment kayo kung kadin yung long hair na yan. Pwede yung mag-resonate yan, pwede din namang hindi kasi napaka-specific kasi ng message. Attachment number 5, cornucopia number 11. Oh my gosh. Sino naman to na naka-attach sa mga blessings? Okay. Fourth chakra, Archangel Raphael. That's good kasi healing yan. Healer kasi si Archangel Raphael. Wow, guys. Door to value, ang daming pera. So, nagbukas yung doorway to wealth and abundance. So, ang ganda. Claim nyo yan. At meron ding good health coming towards you. You have the world, may tumalikod. Okay, anong nangyari? Patience and anxiety. Oh. Actually, ganito yung card paglabas. So, someone, ayan o, nasa-stress. Ang sinasabi dito, kung ikaw man tong nasa-stress, kailangan mong i-practice yung patience mo. So, kung may kadil ka na nakakainis, so, kailangan habaan mo yung pasensya mo. Huwag mong patulan or kailangan mo ikalma yung sarili mo. Okay, tingnan natin from the tarot kasi gusto kong tingnan yung nasa past, present, and near future. So, ayusin ko muna itong mga cards na to. Ayan, okay. Oh, masakit na ending. Ano nangyari? Wow, okay. Grabe. Parang twist of fate. This is a blessing in disguise. Kung sino man to nagkaroon ng ending na masakit sa'yo yung mga nangyari, you were stabbed in the back. Okay? Pero, it is a blessing. Kung ano tong nangyari na yun na nga, may nag-backstab kasi sa'yo eh. Pero blessing kasi, ang nakita ko dito. Kita mo yung kamay niya nakakross ng ganon. It's a blessing. So, take it as a blessing in disguise. Hindi ito masamang bagay yung nangyaring ending. Pwede itong ending ng relationship or ending ng mga ginagawang panluloko sa'yo ng isang tao. So, dito ka natatauhan na hindi mo pala pwedeng pagkatiwalaan itong person na to. Dito mo na-realize na hindi ito yung person na pwede mong i-risk lahat kasi hindi siya naging loyal sa'yo. It is crossed by the Fool, which is like I said, new beginning. May pagtalikod. So, kung umasa ka dito sa taong to, nakikita ko na bibitawan mo na yung pag-asang yon or yung maling expectations mo. Okay. So, sinasabi din dito, you're taking the leap of faith into something. Ibig sabihin, ending na to, pero may bagong simula ulit. May magpapatuloy ulit ito. Okay? So, baka sabihin nyo, ano yun, nakakalito naman yun, ending, tas magpapatuloy. Yan kasi yung sabi dito, guys, kumbaga ending ng sitwasyon ninyo, pero may magpapatuloy pa rin, or magpapatuloy pa rin to, pero iba na yung tingin mo sa sitwasyon, sa tao, iba na din yung paniniwala mo, at this time, magre-risk ka, pero sa iba na, or pwedeng sa ibang tao na, or iba na yung risk na gagawin mo. Okay? Hindi na yung unang risk na ibinigay mo na parang bigay todo ka dito na paniwalang-paniwala ka. This time, may nag-iba na you are protected na. Okay? Kumbaga, you learned the hard way, natuto ka ng lesson mo. Okay?
Tingnan natin, ano nga bang nangyayari. The Hangman is here. Ngayon, tinitingnan mo sa ibang angulo yung sitwasyon. Kasi natatauhan ka na. King of Swords. Okay, utak na yung pinapairal mo ngayon. Sa bottom of the deck, we have 9 of Pentacles. Mag-isa ka dito, single ka. Ang dami niyang sing-sing, oh. So, rings. It symbolizes commitment, di ba? May peacock. Okay, wow. You have abundance, overflowing, at ang dami mong mga pentacles. So, definitely, suswertehin ka sa finances mo. Okay, the Strength card is here. Single ka dito based dito sa overall energy. So, pwede yung literal na single ka or yung feeling mo dito ay malaya ka, kaya mong gawin kung ano yung magiging mga desisyon mo, walang hahadlang, walang tututol. Okay. So, tuloy natin. We have 4 of Swords and the Knight of Rods. Okay. So, parang natatanggap mo na yung mga bagay-bagay. And kinakalma mo na lang yung isip mo, binabalanse mo yung isip mo, yung sarili mo. Parang gina-justify mo na ganito yung mga nangyari. Natatauhan ka talaga. This is also a spiritual awakening for many of you guys. And as of the recording of this video, magno-new moon kasi itong week na to. Sa Monday actually yung new moon. So, what is new moon? It's all about releasing old cycles and starting a new beginning. Okay, so, like I said, natatanggap mo na yung mga bagay-bagay. Sa past kasi, nag-experiment ka So, sinubukan mo talaga tong taong to kung ito ba, mag-workout ba to, magiging masaya ba ako dito, mapagkakatiwalaan ko ba to. Bigay todo ka rin, binigay mo lahat. Okay. Pero, you were stabbed in the back, natauhan ka, at, ginagamit mo yung utak mo, and eventually, you're in the process of healing. Okay, ano naman ang supportive energy dito? We have 2 of Pentacles and the Magician. Okay. So, juggling. Someone is juggling. Ang tingin niya sa'yo, you have all the tools. So, pwedeng itong person na to, tingin niya ay ikaw yung may control sa lahat. Okay, so parang, ibig sabihin parang sunod-sunuran siya sa'yo or naka-base lang siya sa'yo or kung ano yung magiging decision mo, yan yung kailangan sundin. Or yan yung masusunod. Okay. Alright, mutual energy. Oh, wow. 4 of Wands and the outcome is 8 of Pentacles. So guys, I see commitment. For some of you, there's a wedding na nangyayari or mangyayari. There's a castle here, stability, merong bond. So, ibig sabihin, nagkaroon talaga ng special connection to. And, this is a tangible connection. Ibig sabihin, nangyari talaga to, guys. Nangyari talaga to na, in-enjoy nyo yung company ng isa't isa, very stable, okay, committed. So, communication, back and forth communication, or travel. Okay. Daming nangyari. Yan yung naririnig ko. So, pareho kayo, bigay na bigay kayo dito sa connection na to. And, I feel like ito pa yung pag-iisipan ninyo kung ano nga ba yung mga nangyari. Or ito na nga, pinag-iisipan nyo na nga. Okay. Like, it's all in your head. Okay. Yeah, and the new moon is in Gemini. So, Gemini is an air sign, di ba? So, ruled by the planet Mercury. So, mukhang maraming pag-uusap. Okay. Yeah, inalis ko muna yung card kasi gusto kong tingnan pa yung ibang mga cards. Okay. King of Rods, 6 of Rods, the Hierophant. Wow! Grabe naman to. I see someone na sobrang committed, very passionate, and very spiritual. Taurus or fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pero kahit anong sign naman to, guys.
nasa kanya yung susi. So, parang itong person na to talaga yung nagdedesisyon. Okay? Kung siya man to or ikaw, isa sa inyo, siya yung masusunod. Okay. Sabi naman to. Actually, this is a very promising relationship. Pwede mo naman siya makatuluyan. Kaso lang nag-a-adjust kayo, kinikilala nyo isa't isa. Okay, Queen of Swords. Anyari? Okay na sana eh. Okay, so sino to? Merong woman. Okay, mature woman. Nine of Cups and Page of Cups. Okay, may dalawang bata. This could be another person. Ang nakikita ko kasi sa kanya, gusto niya enjoy yung life niya. Kaso lang nagiging bitter siya eh. So, pwedeng hindi siya pinili. Okay? Actually, kawawa naman itong person na to. Lalo na kung may anak. Pwedeng ikaw to. Okay? Na feeling mo hindi ikaw yung pinili, may anak kayo. So, ano ibig sabihin ng hindi ikaw yung pinili? Ibig sabihin, andyan siya, pero yun na nga, yung other option kasi yung pinili. So, pwedeng ikaw to. Pwede din naman na ito yung energy ng other person na may anak sila, tas feeling niya hindi siya yung pinili. Or hindi siya yung minamahal. Hindi siya yung the one. Okay? Which is masakit. And I just saw 333 angel numbers on the screen. Okay. Masakit actually. So, kung sino man to, kung ikaw man to, or yung other person, nakadin ng person mo, yeah, I empathize. Oh, tingnan mo oh. 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, 10 of Pentacles. Alam mo yung relationship nila, binabayaran lang siya ng person para to make them feel good. Parang sinasabi ng person mo, oh, ito, malungkot ako ngayon, pasayahin mo ko, bibigyan kita ng pera. Ayan. So again guys, hindi to sa lahat magre-resonate. Hindi ko sinasabi na ganito yung ginagawa ng person mo. Okay? Yeah, kasi nga napaka-specific ng message. Since general reading po ito. Pero let me know kung kayo man to. Ayun, tingnan mo, nagsasama sila. 'Di ba? So parang codependent yung relationship eh. Gagawin ko to para sa'yo. Basta gawin mo to para sa akin. Ganon. Tapos merong pera na involve, Ace of Pentacles. So, ayun. I'm hearing malaki ang bigayan dito. Sorry naman. Yan yung narinig ko eh. Okay. So, yeah. Let me know how that means para sa inyo. Okay. 7 of Cups, the Hermit, and the King of Pentacles. Okay, someone is focused on their many options, nalilito sa mga options. Virgo energy, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, lalo na yung Pisces, merong earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, or any sign. At nakafocus siya sa mga options niya. Okay. Wheel of Fortune, oh my gosh. And the 6 of Cups. So, may decision. Ayan o, merong other person dito. Pwedeng ikaw yung pinili or ibang person. Okay. Basta merong decision dito with the Wheel of Fortune. Ayan, kita mo nagsasaya oh. Sumasaya oh, 'di ba? Umikot yung gulong. Merong nalaglag oh. So merong inalis, iba yung pinili. At itong pinili niya is someone na may mga memories. Oh my gosh, grabe. Pwede kasi yung person mo ay committed na sa iba, pero deep inside sa loob-loob niya, sobra ka pa rin niyang mahal. Yeah, yan yung nakikita ko dito guys. Yung mga memories nyo, nasa puso niya talaga. Hindi niya mabitawan. Pwedeng kababata mo siya or someone na sobra niyang chini-cherish, bina-value niya yung mga memories nyo. Kasi mahalaga ka para sa kanya. You made them feel na napaka-special niya, napaka-delicate and gentle na energy. Okay. Page of Swords. Okay, there is curiosity. Pwede siyang magtatanong-tanong siya tungkol sa'yo kung matagal na kayo hindi nag-uusap. Oh, the Lovers. Oh my gosh, takpan natin.
Kasi yung image kasi ng The Lovers dito is, tinakpan ko na lang. So, anyway, ito na nga. Chika na chika, ito na nga. Mahal ka niya, and Nine of Wands, ang dami niyang pinagdaan ng mga challenges, mga pagsubok. Okay, pwede din itong hadlang sa connection nyo. Kaya, sobra siya nanghihinayang with the 5 of Cups and the 10 of Cups. Okay, and the 6 of Pentacles. Oh my gosh, ano nangyayari? So, ang nakikita ko na naman is yung other person na naman. May other person na, yung isa kasi dito, in love siya sa'yo. Yung isa naman is for the money. Kung bakit niya kasama yung other person. Meron din naman dito na breadcrumbs lang or barya lang yung binibigay niya sa inyo. Pwede kasing yung person mo ay dalawa yung pamilya niya. Tapos yung isa, yun, barya lang yung ambag niya or binibigay niya. Ayan, tingnan mo. Ayan, may inaabot siya na coins. So, this is a person na sobrang exhausted. Okay, pero kailangan niyang prioritize yung family kasi obligasyon niya yon. So, exhausted and sad at the same time. Okay. Grabe. Parang ang lalim. Ang lalim ng mga message niya yun. Okay, tingnan natin. Oh! 3 of Swords and the 7 of Wands. Oh my gosh. Grabe. So, meron dito na sobrang defensive eh. Parang siya yung sinisisi. Okay? People are like naka-point sa kanya yung fingers na ikaw yung may kasalanan, ikaw yung dahilan kung bakit nangyari to, ganyan. So, pwedeng ikaw to or pwedeng ito yung other person. Actually, this can be any situation, not necessarily sa love life. Pwede din tong mag-apply sa work ninyo or sa friendship, sa family, or syempre sa love life. Kasi meron dito nasisisi. Pwede kasing may third party situation at sinasabi sa kanya, ikaw kasi ang hirap-hirap ng sitwasyon mo. Nag-anak ka pa. Ganito, ganyan. Basta I'm hearing guys na yun nga, biniblame siya kung bakit ganito yung nangyayari. So siya naman sobrang defensive. Ito sana daw 3 ang puso niya. Merong heart, di ba? 3 yung nakatusok na na sword. So, third party situation. At itong person na to, very stubborn. Kasi, ilalaban pa rin niya. Kasi, kumbaga, andyan na yung sitwasyon na yun, wala na siya magagawa, di ba? So, siya ngayon yung sinisisi. Or feeling niya na sinisisi siya, kaya siya nagiging defensive. 3 of Pentacles. Okay, I see someone hardworking. King of Cups. The Emperor. Oh, wow. So, oh my gosh. Bakit ganon? Kilig. Kasi sobrang in love sa'yo itong taong to. Pero, ayun, may pero. So, yeah. Yung pero kasi, partnership kasi to eh. So, ibig sabihin na yes, andun yung emotions. Pero, when it comes to relationship, partnership yung lumabas. So, pag partnership, ibig sabihin parang kasunduan or parang agreement na, okay, ganito tayo, ganyan. Ganun yung nakikita ko. So, again, merong 3 stars. Ayan, third party situation. So, mahirap sa kanya mag-commit. Okay. Pero yun na nga, yung na-feel ko kasi dito, maganda yung mga cards dito nitong person. So, kung sino man tong nasagap natin, mahal ka nitong taong to. Si King of Cups, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, or Aries. Okay. Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Pero kahit anong sign naman to. Okay. Okay. Nakastuck siya. Oh, aalis na siya.
Okay? Gusto niya maging unstuck. Grabe naman to. 8 of Swords, the World. Ayan, takpan natin. And the 8 of Cups. Ito na nga, nakastuck siya sa isang sitwasyon. Hindi siya makaalis, ibig sabihin. Kasi nga, may responsibilidad siya. Pero yung pagiging stuck niya, sa isip lang naman niya yon. Pero gusto na niyang kumawala ngayon. Aalis na siya. Ito, tumalikod na siya. Okay, pwede din namang ikaw to kasi very feminine yung energy. Pwedeng na-stuck ka sa commitment ninyo. At ngayon, ito ka na, palaban ka. Talagang aalis ka. At ito, nakatalikod ka na. So, ito, congratulations. Kung sino itong tumalikod na to kasi pinupurso mo ngayon yung sarili mo. Okay, merong bull. Bull ba to? Oo, merong lion. Okay. So, it's like marami kang pinagdaanan. Pero, yung pagtalikod mo, pinipili mo yung sarili mo at tinalikuran mo talaga lahat ng ininvest mo dito sa connection na to na natrap ka dyan. Pero dito ka na ngayon at merong crescent moon. So, you have this momentum na kumbaga babalikan mo lang yung dati mong iniwanan at magpapatuloy ka. You will move forward. Okay, 9 of Swords. Oh, merong nasi-stress. Sino to? Oh my gosh. Ayan, merong sobrang nasi-stress dito. Oh, nasa malayo, LDR. Okay, may iba siya. Ayan. Grabe naman to. Brutal naman ito. Okay, so kung sino tong nasi-stress, hindi guys, sinabi kong brutal. Kasi nakikita ko talaga dito na merong other person. Very straight to the point yung message. Okay? Ayan, so, alam mo kung sino man to na nagkaroon siya ng third party. Sabi kasi dito, masaya naman siya sa third party niya. Masaya naman siya dun. Ayan, burden siya. Pwede din kasi na ikaw yung third party at hindi mo yon alam. So, kung ikaw yung third party, sinasabi dito, masaya siya sa'yo kasi nakalaya siya dun sa other person na nag-trap sa kanya. Ayan o, nag-trap. Ayan, itong the devil. Ayan, nag-trap sa kanya. Hindi siya masaya. The Tower, pagbabago, transformation. Knight of Swords, biglaan at mabilis yung pagbabago na nangyari. So, pabalik-balik pa siya kung magsistay, aalis. And eventually, ito, Knight of Pentacles, Knight of Cups. Pinili niya yung other person at dun siya naging masaya. Dun sa other person na yon. Grabe, ang lalim naman ito. Grabe, guys. So, pwede din naman ito yung pinaplano niya, pero gagawin pa lang niya. Mangyayari pa lang. Okay? Pwedeng nangyari na. Comment nyo kung alin kayo dun. Pero, yung nangyaring ito or mangyayari, ipipilit niya talaga to, hindi madali ito. Pero, ayan o, 10 of Wands. Kumbaga, ipipilit niya kahit parang mukhang imposible. Pero, ilalaban, ipipilit. So, yeah, kasi na-stuck siya sa tao na hindi siya masaya or hindi na siya masaya. Pwede kasi naging masaya siya sa simula. Pero nung tumagal, syempre lumabas din yung totoo na hindi nga siya masaya. Mas nafe-feel niya ngayon na gusto niyang talikuran yon, yung taong yon or yung sitwasyon na yon. Temperance and the Ace of Rods. Meron dito na yun yung minamanifest. Kasi Temperance, waiting pa to eh. Patience din to eh. Sagittarius energy and fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede ito yung person na nag-a-adjust sa sitwasyon na hindi siya masaya, sa taong hindi siya masaya. At hinihintay na lang niya yung panahon na talagang magagawa niya kung anong gusto niya. Ace of Wands is also about following your heart. Okay? Kasi there is strong attraction sa inyo. Kaya mangyayari itong pagtalikod sa other person. Kasi gusto niyang i-pursue kung ano yung gusto niya talaga. Okay. Pero, ayun na nga, ito na nga. Sabi dito, hindi siya makaalis, nakatali siya. Okay?
So, yeah, sabi ko nga, yung iba ay, ito yung hinahangad. Yung iba nangyayari na ngayon, yung iba hinahangad pa lang. Kasi, nakikita ko dito, nakatali yung kamay. So, ibig sabihin, kaya niya yan hinahangad or wini-wish niya yan kasi nakatali pa yung mga kamay niya sa ngayon. Hindi pa niya yan magawa sa ngayon. Okay. Alright, so ano nga bang nangyayari? Tingnan natin. Yeah, yun na yun. Yun na yung nangyayari. Pero, gagamitin ko lang tong aking Lover Oracle. Kasi, pili tayo ng mga cards. I can't express myself. Bakit naman? The heat between us is intense. Okay. If I could go back in time, I would handle us differently. Will you leave me like the others? Okay. Sino naman tong nagsisisi? Will this pain ever stop? Sasaktan. I need to figure myself out. Oh. I don't know where to start. I can't come to you now. Okay. Ito na nga, oh. Anong gagawin niya? And ayan, hindi pa siya makalapit ngayon sa'yo. It is all too much. They have hurt me. I can't stop thinking about you. Alam mo, itong person na to, nakita ko kasi sa cards na andun yung pagmamahal niya. Diba? So, ito yung wish niya na maunawaan mo na may pagmamahal siya para sa'yo at hindi ka niya maalis sa isip niya. Okay? Pero guys, syempre, tingnan mo din kung kailangan mo bang mahalin yung taong yan na nasa sitwasyon na ganyan. Or kung may iba ka pa namang choice. Pwede nga, kaya ko nga nasabi yan kasi pwedeng isa lang itong taong to sa mga choice mo or sa mga options mo. I am black. Okay. Ibig sabihin, mukhang merong pumipigil sa kanya na mag-reach out sa'yo. So, pwedeng yung third party or yung other person, sinaktan siya at parang pinagbawalan siya or may sinabi tungkol sa'yo na sinisiraan ka. Okay? Hindi sa lahat yung magre-resonate ha. Okay? Pinipigilan siya na kumonek sa'yo, makipagkita sa'yo, makipag-usap sa'yo. I can't take it anymore. Okay, anything else? The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. Okay. I can't promise you anything. Ayan. So, pag-isipan mo rin kung mamahalin mo ba yung taong may sitwasyon na ganyan. Siguro nga kaya kayo nanonood kung sino man to nag-resonate dito at this point if you are still watching kasi nag-iisip kayo kung ipapursue nyo ba o hindi. No one understands me but you. Ayan. Mukhang hindi ka nga niya mabitawan kasi sa'yo lang niya naramdaman na merong nakakaunawa sa kanya. Okay. So, anong susunod or anong paparating? Tingnan natin. Or ano pa bang message dapat kong malaman dito? Cherish, protect your relationships well, challenge. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. Oh, meron talaga dito guys na mahal nyo talaga itong person na to. Mahal nyo isa't isa. Feelings, take the time to explore the deep emotions you are experiencing. Okay, parang hindi mo maunawaan yung feelings mo kasi malalim. Enlightenment, with enlightenment, there's no separation. We realize that we are one with the divine.
past life, we reunite with our loved ones over and over in different lives. So, isa to sa dahilan kung bakit nafe-feel mo na intense yung connection na meron kayo. Kasi nagkaroon kayo ng past life together. Yes, sa dati nyong buhay, pwedeng siya yung nakatuluyan mo dati or nagkaroon din kayo ng relationship dati na, ewan ko, enlightenment. Okay. Nafe-feel mo yun eh. Nafe-feel mo na may something. Okay. True love appears when you least expect it. Wow. Intense. Pwedeng nabigla ka dito na may ganito palang tao, may ganitong relationship. The universe is guiding you towards that special someone, just that everything take its course. Clarity, take a moment to think about your situation to figure it out. So, talagang may pattern. Kasi andito yung universe card eh. So, may pattern yung mga nangyayari. Naliliwanagan ka. Okay? Or may mga intuitive download. Kasama na din syempre itong reading na to na madalas kasi kaya to lumalabas sa newsfeed nyo kasi may mapupulot ka or ikaw talaga totally yung nasa reading dito. Kuha tayo ng message para sa'yo. Okay? Para sa ating mga earth angels, ating mga divine beauties. Okay. Harmonize. Okay. Strength. Okay. Attraction. Take a rest, believe. Wow naman! I love this. Take a rest and believe. So, kalma ka lang daw at maniwala ka. Magtiwala ka kasi you are strong. You have this strength card. Harmonize, attraction. Okay. Release hatred. Flow like water. Clear mind. I love that. So, yung mga sitwasyon na nangyayari sa'yo, just flow like water. Magpatuloy ka lang kasi maliliwanagan ka. Be realistic. It makes sense. Love towards yourself. Passion. Enjoy. Okay. So, mas mahalin mo yung sarili mo at enjoy mo lang yung life mo. So, there is a very passionate energy na maraming ganap. Pwedeng meron kayong mga kausap or pwedeng travel. Okay. Begin again. So, pag sabing begin again, ibig sabihin, the same situation pero magsisimula ka ulit. May opportunity ka to create a new beginning para sa sarili mo. Okay. Transform. Wow! So, itong bagong simula na to ang magta-transform sa'yo. Wow naman. Okay. Release the past. Okay, bitawan mo na yung nakaraan. Magsimula ka ulit. Transform. So, this could be a big transformation na nangyayari sa'yo ngayon. Okay. Gusto kong tingnan yung message from your angels. Ang dami kong stars na nakikita. At mga liwanag. Kagaya nitong mga lights na nasa background natin. So, it's a positive sign na it's like you have a lot of hope sa life mo ngayon na nakakatuwa. So, tingnan natin, ano nga ba mga messages galing sa angels mo? So, alisin ko muna tong mga cards dito. Okay. So, okay. Tingnan natin. Anong mga energies or mga message para sa ating mga lovely viewers ngayon? Kung meron man.
Okay, Isaiah 43:18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? Alam mo, this is a message from God Himself na sinasabi sa'yo, kalimutan mo na yung nakaraan. Tapos na yun, kaya nga past na yun, 'di ba? At ito pa ang pinakamahalaga, may ginawa si God para sa'yo, binigyan ka ng bagong simula. So, hindi mo daw ba nakikita yon? So, it's like God is telling you to be grateful sa binigay niya na bagong simula para sa'yo. Heart chakra. Wow. Okay. So, your heart chakra is opening. Your crown chakra is opening. Ano pa? Detox. Okay, kailangan mo mag-detox, mag-fasting. Creativity. Powerful. Wow! Okay, you are powerful. Uy! Tumalon yung dalawang cards. Layo naman. Okay. Powerful transformation. Grabe. Good vibes. Okay. Ayan. Tumalon talaga. 10-10. Ayan. Ano pa? Message sa ating mga viewers, mga lovely viewers. Repentance. Ayan. So, mahalaga mag-repent ka sa mga kasalanan mo para makapasok yung bagong simula, yung blessings. Kasi, tao lang nagkakamali, di ba? Pwede tong committed yung sinabi ko, pero sasabihin ko sa puso is connected. Pwede kasi may nagawa kang kasalanan or connected sa past na kasalanan mo, yung sinasabing repentance. Okay, so, pag sinabi kasing repentance, syempre, magpipray ka, hingi ka ng kapatawaran, pero at the same time, hindi mo na din uulitin. Hindi naman pwedeng magsasorry ka tapos gagawin mo ulit. Hindi pwede yon, hindi gagana yon, di ba? So, pag sinabing repentance, kailangan mag-repent ka talaga. So, magsasorry ka at hindi mo na uulitin. Papakita mo na talagang you feel sorry sa ginawa mo. Kasi pag nag-repent ka, like I said, papasok kasi yung blessings. Okay? Pwedeng ito yung humahadlang ngayon sa'yo. Or humahadlang sa blessings mo. Kaya kailangan mong mag-repent. Kasi there will be a powerful transformation. Ayan, guys. Crown chakra. Oh. Proverbs 16:3, commit your works to the Lord and your plans will be established. So, ayun, kausapin mo kay God, sabihin mo yung mga plano mo. Kasi siya yung tutulong sa'yo. Past life. Throat chakra. Ano pa? Deep breathing. Wow, Holy Spirit. Okay, that's good. So, the Holy Spirit is with you. Kailangan mo din mag-meditation. 33. Abundance. Creativity. Love is in the air. Root chakra. Divine timing. Wow, okay. Oh, nice. Meron pa ba? Inner child healing. Prayer life. Empowerment. Oh, money. Okay. So, i-claim nyo to, guys. Comment claim, money. Siyempre, ipagdasal nyo yun, guys. Okay?
2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ayan, again, bagong tao ka na. Okay. So, to claim this, this is actually a prayer. So, i-comment nyo, the old has gone, the new is here. Ayan, guys. So, ayan, prayer life, oh. So, kailangan mag-pray kasi papasok ang money, money, money. Okay. Unicorn. Wow! Goddess energy! 999. Okay. Maganda. 1, 2, 3. Positivity. Okay. Kuha kita ng advice at ng mensahe. Okay. Actually, this is mensahe from the universe. Okay, mensahe from the universe. For our earth angels and divine beauties. Tapos, isipin nyo din yung wish nyo. Kasi maya-maya lang, kukuha tayo ng kasagutan. Okay. So, ito, mag-wish na kayo. Isang wish. Wish upon a star. Charot. Okay. So, please do like, comment, subscribe. Gawin nyo na lahat. Hit the notification bell. Okay. Ready na ba kayo? Nabuksan natin ang sagot sa wish nyo. Comment ready now. Comment nyo dyan. Ready. I'm ready. Okay. Ang sagot sa wish mo ay... unlikely. Oh no. At kung kailan mangyayari ang wish mo, a year from now. At ang advice sa'yo... let go. Oh, OMG. Anong nangyayari? So, unlikely. Ibig sabihin nito, no. Okay, pero kailangan mong i-let go to. A year from now, merong significant na pagbabago. Merong makakapag-travel next year. Yeah, around the world. Around the world? Or, I was gonna say abroad. Pero siguro nga, marami kayong pupuntahan na iba-ibang bansa. Okay, let go. May kailangan kang bitawan. Ayan. Okay, so for now, yeah, hindi siya nag-yes. Pero, ayan guys. Merong nakikita kong travel or malaking pagbabago a year from now. Pero kailangan mo munang meron kang i-let go at magdadala ng healing yan para sa'yo. Okay? Magdadala ng liwanag para sa'yo yung pag-let go mo. Yan yung naririnig ko. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. I love this kasi focus ka lang dun sa liwanag. Kasi magbabago ka. Magbabago yung tingin mo sa sitwasyon. Yeah, meron kang situation dito na tinitingnan na nag-iba yung tingin mo. Mas naging positive yung tingin mo sa sitwasyon na yon. The more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. So, have faith. Kasi pinapalakas ka habang lumalakas yung faith mo, ikaw mismo, yung physical body mo, yung soul mo, lumalakas din. Parang itong ibon na lumilipad at ang daming stars. Okay. The universe works fast and I'm having fun. So mukhang mag-enjoy ka at hindi mo mapapansin, ay, ang bilis ng panahon. At mukhang merong blessings na ibibigay si universe. Okay, mukhang mabilis na blessings. Or yung pagpasok ng blessing ay mabilis at ng pagbabago. May mga rainbow. It is something that you hope for or something that you wish for. Okay. Yeah, be patient. Yan yung naririnig kong message.
Love and accept yourself. Thank you, angels, for lovingly guiding me to self-acceptance. Ayan, daming pa-hearts. Manifesting miracles. Oh, daming stars ulit, oh. Archangel Orion. Ayan, nagmamanifest ka ng miracle. Thank you, Orion, for manifesting your miracles in my world. Wow naman. And the last one, Spirit Animal. Thank you, Animal Kingdom, for blessing my path with love. Ayan, meron kang spirit animal na tumutulong sa'yo. Binibless ka. Ayan. So, that's all for our love message for today. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayo magpa-private reading, one-on-one session po yun through video call. Message nyo ako sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. I-click nyo po dyan at visit my Instagram if you want to start your crystals journey. May mga crystal bracelets. Marami at iba-iba. Ito lang yung suot ko ngayon. Pero may mga rings ako na mga crystals. So, ayan. May mga crystals na nakikita nyo dito. Bisitahin nyo po yung Instagram ko. Let me know kung anong crystals yung kailangan ninyo. Kung kailangan nyo bang ng crystals to attract love, attract money, o kung anong benefits ang kailangan nyo, let me know. Kasi marami at iba-iba po yung mga crystals. And announcement, pwede pa kayong mag-send ng entry nyo para sa ating paraffle in celebration of my 6 years anniversary here in YouTube. So, malapit na po tayong mag-paraffle. Kaya, comment nyo lang dyan, guys, yung mga entry ninyo. At ano ba ang mapapanalunan ninyo pag napili kayo? Free private reading. Yan po yung prizes. At ito pa, maraming winner. 6 po yung winner kasi syempre nagse-celebrate ako ng 6 years dito sa YouTube. Kaya 6 din yung ating winners, guys. Isang grand winner ng reading, private reading for 45 minutes through video call, and the rest 20-minute private reading. So, paano sumali? Comment nyo kung paano nyo na-discover yung YouTube channel ko. Tapos i-comment nyo din kung paano kayo natulungan ng aking mga videos na pinanood nyo dito sa YouTube channel. So, yun lang po yung comment nyo. Napakadaling sumali. At ipaparaffle ko, ilalagay ko doon yung YouTube name ninyo ng mga nag-comment ng entry nila. Syempre, pag nagustuhan yung entry ninyo, saka kayo makakasali. So, make sure na gandahan nyo din yung sagot nyo, diba? So, ilalagay ko na lang sa description box, tsaka sa comments, kung ano nga ba ulit yung mga mechanics, which is ito, kakasabi ko lang. Iko-comment nyo yung kung paano nyo discover yung YouTube channel ko at kung paano kayo natulungan ng mga tarot readings ko, ng mga videos ko dito sa YouTube. So, yun lang po yung i-comment nyo. At pag nagustuhan, ay kasali kayo sa ipaparaffle at 6 po ang pipiliin. Ayan. So, good luck sa inyo. I will see you soon. So, super soon. Surprise po yung ating paraffle. Surprise pa ba? In-announce ko na nga diba? Pero, yeah, kasi nung nakaraan pa supposed to be. Kasi lang, I wasn't well nung nakaraang linggo. Kaya, in-extend natin, nilipat natin sa ibang araw na lang natin gagawin. Basta abang-abang lang, guys, kasi mag-a-announce ako lagi. Especially sa mga nanonood dito ang aking mga love messages. So excited to see you all. I love you guys, mga Earth Angels and Divine Beauty. See you again soon. Love you and have a good day or night. Stay safe and God bless. Bye!